guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka-anxiety ko dyan? I-share ko ngayon guys kung ano yung mga ginagawa ko bilang isang may anxiety. Ano yung mga ginawa ko simula noon at ano yung mga ginagawa ko hanggang ngayon para ma-manage ko yung anxiety at para magkaroon ako ng recovery. Ang una kong ginagawa guys ay ang pagkakaroon ng magandang breathing exercise. Napakahalaga yun guys, especially noong nagkakaroon ako ng madalas magkaroon ako ng panic attack noon. Nagkakaroon ako madalas doon. Nung unang taon ko, madalas akong may panic attack. Minsan napupunta ako sa hospital dahil sa panic attack. Meron din times na sunod-sunod yung panic attack ko. Pero hanggang na-maintain ko yung pagre-recover ko para kung sakaling may panic attack ako, alam ko na kung ano yung gagawin ko. So ako guys, pinapractice ko talaga yung breathing exercise, which is hanggang ngayon, kahit meron anxious ako, kahit hindi ako anxious or anxious ako, ginagawa ko yun every morning. And then, bago ako matulog, nag-breathing exercise pa rin ako kahit 5 to 10 minutes lang. And then, pangalawa guys, napaka-importante talaga is yung exercise. Sa akin kasi guys, simula noon hanggang ngayon, kahit nung wala pa akong anxiety, madalas akong mag-exercise talaga. One way ng aking exercise is yung dancing. Dancing is one way of my exercise. Nagpupunta rin ako minsan sa gym, pero more on nag-exercise talaga ako. And then sa bahay din nag-exercise din ako. May mga self-exercise din akong ginagawa. And then of course, napakahalaga guys yung pag-walking. Yung walking is very important guys, especially early in the morning. Pagka nasa recovery period pa lang kayo, pwede nyo gawin yung exercise na walking sa malapit lang sa bahay nyo, or kung medyo okay na kayo, pwede na kayong lumabas, mag-walking sa mga certain area like mga park or mga tahimik na mga street. So, napakahalaga yan guys para magkaroon tayo ng activities during the day. And then next one guys is yung china-challenge ko yung sarili ko sa pag-iisip na halimbawa pag nagkakaroon ako ng takot, ng pangamba, or nagkakaroon ako ng maraming thoughts sa isip ko na may malubha akong sakit or bakit kaya ako nagkakaroon ng anxiety. So, china-challenge ko siya, nire-reverse ko siya into positive thinking na lang. Napakahirap guys kasi during the time ng anxiety period, napakahirap kasi ang daming mga negative thoughts na pumapasok sa isip ng isang may anxiety. Minsan, napaka broad nung pag-iisip natin bilang isang may anxiety. Very advanced tayo mag-isip. Masyado tayong nakapokus doon sa future, kung ano yung mga mangyayari sa atin. So, china-challenge ko siya, nire-reverse ko siya into positive mindset. Yun yung ginagawa ko. And the next one guys is connect with the people na may magandang adhikain or nakakatulong sa atin. Ako guys, simula noong nagkaroon ako ng anxiety, I avoid yung mga taong nakakapagbigay sa akin ng negative thoughts at mga taong nagbibigay sa akin ng stress. Kasi sa katotohanan guys, marami tayong nakakasalamuha, family man yan, or friends, or mga katrabaho, or yung mga long time friend na nakikiconnect sa atin sa social media. I avoid people na hindi nakakatulong sa recovery ko. So, I'm very picky na. Naging picky na ako sa pakikisalamuha sa mga tao, pakikipag-usap sa mga tao. So, I always check yung mga taong nakakapagbigay ng saya sa akin. So, I connect with the people. Kasi it's very important, guys, sa mga may anxiety na you connect with the people na nagbibigay ng inspirasyon sa inyo bilang mga may anxiety or bilang isang nakakaranas ng mga may depression. Napakahalaga, guys, na makikonnect tayo sa mga taong makakatulong talaga sa atin. Makakapagbigay ng advice, makakapagpasaya sa atin everyday, or nakakapagbigay sa atin ng motivation. So, yun yung isa sa mga ginawa ko. And then guys, nag-avoid ako ng caffeine noong during the time ng
anxiety, yung kasagsagan ng anxiety ko. For my first year guys, talagang zero caffeine ako. Pero nung medyo kaya ko na, pakunti-kunti akong bumabalik sa caffeine. I'm using caffeine, but also less na yung paggamit ko ng caffeine. Before, hindi ako nagpipay attention kung marami na akong na-intake ng caffeine. But now na may anxiety ako, I avoid. So it's less na yung ginagamit kong caffeine during the day. There are times na talagang nag-check ako ng percent kung ilan na yung nagamit kong caffeine sa araw-araw. So I avoid caffeine kasi gusto kong mabigyan ng lunas talaga yung recovery ko. Pero ang recovery kasi guys is not all about yung diet lang eh. Napakalawak ng explanation kasi ng recovery. Recovery is one package. Diet, exercise, lahat-lahat yan guys kasama. And the next one is drink plenty of water. So, dinadagdagan ko yung pag-inom ko ng tubig. Kasi napakahalaga guys yan, especially pag may anxiety ka, is to drink more water. Kailangan hydrated ka. And then, drink warm water pag medyo nagpapanik attack kayo, or medyo kinakabahan, or hindi ka komportable sa nararamdaman mo. And then, next one guys is yung trinay ko talaga yung stretching, which is before pa lang ng anxiety, nag-yoga na ako. Nag-yoga, meditation, ginagawa ko na yan before pa lang noon. Pero this time talaga, nag-focus din ako sa stretching. Kasi it's very important, especially sa especially sa umaga. Especially sa umaga kasi yung stretching kasi guys, napakahalaga yan sa muscles natin. Kasi kailangan nating ma-stretch para magkaroon tayo ng stretching at saka yung deep breathing exercise, napakahalaga yun. So, kung meron kayong nararanasan na anxiety, nasa anxiety recovery pa lang kayo or matindi yung anxiety nyo, napakahalaga guys is yung breathing at saka yung stretching. Kung hindi nyo pa kaya talaga guys, you can do it slowly, yung mga slow stretching lang or yung mga low, hindi ganong intense na stretching. And then next one is yung kung meron kayong nagte-take ako ng supplement. If you have time to check yung mga supplement na pwede ninyong ma-take, it's very important to have also yung protein na supplement, and then yung mga certain food, you can actually use yung mga fresh food na rich in nutrients. So that's very very important guys. So sa akin, sa mga experience kong o mga karanasan ko na maraming simptomas guys, binanggit ko sa ibang YouTube channel ko na yung mga simptomas na naranasan ko. Napakahalaga guys na magkaroon kayo ng sources kung paano kayo mag-recover. So you have to practice that your own. Kasi ako pre-practice ko yan up until now na magkaroon ako ng mga way of self-medication in a way na pwede mong gawin sa sarili mo or sa bahay ninyo. And then also get proper sleep. Yun yung napakahalaga guys sa akin. Simula noon, nung nagkaroon din ako ng insomnia, pero nung bumalik na yung pagtulog ko, napakahalaga guys na magkaroon kayo ng proper sleep. Kasi proper sleep but yung quality talaga. Kasi yung iba, nakaranas ako guys natutulog ako, medyo mahaba pero hindi siya, yung quality niya hindi maganda yung quality ng pagtulog ko. So practice to have a quality good sleep para magkaroon kayo ng recovery. And then of course, the next one is plan yung worry. Kasi tayo normal na mag-worry tayo, 'di ba? Especially pag may anxiety. So plan your worry. Pag may mga times na nag-worry ka, you have to think na you are in the process of anxiety. So may mga bagay sa buhay natin na nag-worry tayo kasi may nangyari o may nangyari sa buhay natin na hindi natin gusto. So make it sure na yung worry time mo, hindi mo siya binabaon bago matulog. Kasi karamihan sa atin guys, sa anxiety, sa totoo lang bago matulog nag-worry tayo, right? So plan your anxiety worry. Kung meron kang worry, then do it during the day. Pagka bago ka matulog, relax, don't worry.
about your day or tomorrow. You have to focus on going to sleep. And then pag may ginagawa ka din, pag naglilinis ka, kung ano man yung ginagawa mo, focus kung ano yung ginagawa mo. Huwag kang mag-focus sa iba. Halimbawa, naliligo ka, focus doon sa naliligo ka lang. Do not focus something else. So, don't think about something else. You focus on one thing, and then yung mga susunod na naman. And then, staying active is very important. As yun nga nabanggit ko, kailangan meron kayong exercise during the day. Anything exercise that you can do, walking, cleaning the house is one way of getting exercise also. As long as yung muscle mo gumagalaw, kasi your body responds to your brain, so your brain also responds to your body. So kailangan package deal sila. Gumagana yung isip, and then at the same time gumagana rin yung katawan natin. And then next one is relaxing is very, very important. Relaxing meaning, relaxing hindi lang yung katawan, kundi relaxing also pati yung isip natin. So, yun yung mga bagay na nakatulong sa akin, guys, sa aking journey sa anxiety. The people who suffer depression, you can also apply this, yung mga technique na sinabi ko, kasi I apply all of that my own. Marami pa akong mga hindi ko man nabanggit, but those are the thing na nakatulong talaga sa akin. Those are the important thing na nakatulong sa akin, and then I still apply up until now yung mga yon. So napakahalaga, guys, to protect your mental. Mental is very important. So if you are suffering from anxiety, make it sure that you deal with your daily activities. Kahit na sobrang hirap, bumangon pa rin kayo, kasi there's still thing that you can do today. Yung iba siguro nawawalan sila ng pag-asa kasi marami dyan naawa sa sarili, wala nang halaga, ganon. Pero it's not the end of the world, guys. Maraming nagsasuffer ng anxiety and depression, and you are not alone. So you protect your mental. Very important, guys. So it's a learning. Nasa learning lesson din tayo, because we are suffering from anxiety. So nasa learning lesson in life na kung ano lang yung importante, yun lang ang gagawin. Kung ano yung makakatulong sa sarili mo, yun na lang yung gagawin. Do not worry about other people. Do not worry about the people around us, kasi they're not gonna be, hindi sila makakatulong sa buhay natin. So focus on yourself and make it sure na you love yourself more than anybody. Alright? And thank you for watching my video, and I'll see you guys on my next video. Bye!